Kinabukasan, naging awkward ako. Hindi ko alam kung paano siya haharapin. Pero siya, normal pa rin ang pakikitungo niya sa akin. Nag-uusap pa rin kami at nagluluto pa rin ako para sa kanya. Isang gabi, pag-uwi ko galing sa work, nadatnan ko si Kelvin sa kusina. Nagluluto siya ng itlog. Pre, kumain ka na ba? Tanong niya. Hindi pa. Sagot ko. Sakto may extra akong kanin dito. Tara, kain tayo. Habang kumakain kami, bigla siyang nagsalita. Noel, alam mo ba? May sasabihin din pala sana ako sa iyo. Napalunok na lang ako sa mga pagkakataong yon. Ano yun, pre? Tanong ko. Yung araw na umamin ka, naiisip ko ang tapang mo. Kasi ako, matagal din ako may tinatago. Kumunot ang noo ko. Pre, anong ibig mo sabihin? Anong tinatago mo? Huminga siya ng malalim. Noel, hindi rin ako straight. Natigilan ako noong mga panahong iyon. Hindi ko alam kung tama ba yung narinig ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Bisexual ako, Noel. May girlfriend ako dati, pero nag-break kami. Kasi nalaman niyang may nararamdaman ako para sa tropa kong lalaki. Napahinto na lang ako sa pagkain. Seryoso ka ba? Tumango siya. Pero bakit mo sinasabi to sa akin? Tumingin siya sa akin ng diretso. Kasi, Noel, hindi lang kaibigan ang turing ko sa'yo. Gusto kita. Matagal na. Sa mga pagkakataong yon, hindi ko napigilan ang luha ko. Hindi ko alam kung dahil sa tuwa o dahil natatakot ako. Kelvin, baka joke-joke lang to ha. Sabi ko. Umiling siya. Hindi. Totoo to. At totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Sabi niya. Sa mga pagkakataong yon, patuloy pa rin ang pagpatak ng luha ko. Napaiyak pa ako lalo. Umiling siya. Totoo to. Simula pa nang nilutuan mo ako ng adobo, doon ko na-realize na gusto kitang makasama palagi. At alam mo ba, lagi kong hinahanap-hanap yung luto mo. Kelvin, gusto rin kita. Matagal na. Ngumiti siya. At nakita ko, totoo ang kanyang mga ngiti. Totoo ba? Tumango ako. Oo. Takot lang akong sabihin. Iyon ang simula ng lahat. Naging kami na. Lihim lang namin sa boarding house.
Kapag walang ibang tao, magkakahawak kamay kami. Magkayakap. Parang panaginip na naging totoo. Pero takot pa rin ako sa mga susunod na mangyayari. Kelvin, paano kung may makakaalam? Paano yung landlady? Paano yung mga kasama natin dito? Tanong ko. Bahala na, Noel. Ang importante, tayo ngayon. Sagot niya. Sa mga sumunod na linggo, naging masaya kami. Nagluluto ako para sa kanya at hinahatid niya ako sa sakayan papasok sa trabaho. Para kaming mag-asawa. Pero syempre, lihim lang. Ngunit tulad ng lahat ng lihim, may mga araw na kailangang lumabas. Isang hapon, umuwi ako ng maaga. Half day lang. Nakita ko si Kelvin sa kwarto ko. Natulog sa kama ko. Huminga ako sa tabi niya. At hindi ko napansin na may ibang boarder na dumating. Si Kuya Joel. Binuksan niya yung pinto ng kwarto ko kasi akala niya wala raw tao. At doon, nakita niya kaming magkayakap. Sorry. Sabi niya. Sabay sara agad ang pinto. Natigilan ako. Ito na yon. Ito na yung araw na kinakatakutan ko. Pero si Kelvin, hinawakan lang ang kamay ko. Okay lang yan. Okay lang yan, Noel. Kung anong mangyayari, lalabanan natin. At ipapaglaban natin kung ano man tong nararamdaman natin. Kinabukasan, hindi maiwasan ni Kuya Joel ang kausapin kami. Mga pre, huwag kayong mag-alala. Hindi ako magsusumbong sa landlady. Basta, respetuhin lang ninyo yung boarding house. Nagpasalamat lang kami. Pero nagdagdag siya. Pero tandaan ninyo, mahirap ang mundo sa labas. Mag-iingat kayo. May mga taong hindi makakaintindi. Tama siya. Pero mas takot ako sa posibleng epekto nito sa trabaho ko. Baka may masamang tingin sa akin ang ibang kasamahan ko kung malaman nila at magdudulot ng problema sa akin. Si Kelvin naman, matatag. Noel, huwag kang mag-alala. Dito lang tayo sa boarding house. Sa labas, normal lang tayo. Walang makakaalam. Alam ko sa sarili ko na hindi iyon solusyon. Hindi pwedeng magtago palagi. Isang araw, nakita kami ng kaibigan ko galing sa mall. Magkahawak ang kamay. At hindi namin napansin na nandun siya. Noel? Ikaw ba yan? Sigaw niya. Agad kong binitawan ang kamay ni Kelvin. Hi Mark.
pa lang to. Si Kelvin, sabi ko. Pero halata sa mukha ni Mark na hindi siya naniniwala. Asus, okay lang yan, Noel. Secret ko lang. Sagot niya, sabay ngiti. Kinabukasan, nagsimula na ang mga chismis. May mga nagme-message sa akin. Noel, totoo ba yun? May boyfriend ka pala? Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Takot akong maapektuhan ang trabaho ko. Pero si Kelvin, nandun lang. Noel, ano man ang mayayari, nandito lang ako, sabi niya. Sa huli, nagdesisyon ako. Lumipat na ako ng trabaho sa isang kumpanya. Mas open-minded, mas supportive. Si Kelvin naman, nagpatuloy sa pag-aaral ng automotive course. Nag-ipon kami ng 2 taon. At sa wakas, lumipat sa sarili naming apartment. Hindi pa rin kami open sa lahat. May mga tao pa rin hindi nakakaintindi. Pero mas masaya na kami ngayon. Kasi hindi lang kami nag-iisa. Mayroon kaming isa't isa. At iyon ang sapat para maging buo ang mundo namin. Kung may natutunan man ako sa lahat ng ito, ito ay yung huwag kang matakot. Maging totoo ka lang. Pero maging matalino ka rin. Protektahan mo ang sarili mo. Kasi ang pag-ibig, kahit totoo, kailangan pa rin ng diskarte para mabuhay sa mundo natin. Hanggang dito na lamang, Kuya Rex. Maraming salamat sa pagbasa sa aking mahabang kwento ng buhay at pag-ibig. Tubos na gumagalang at nagpapasalamat, Noel. Sa ating mga solid listeners, kung gusto nyo magpadala ng sulat, karanasan sa pag-ibig at sa buhay, maaari kayong mag-send sa amin sa aming mga official Facebook page at Gmail na nakapin sa ating comment section. Kung gusto rin ninyong makuha ang official copy ng ating music, pwede niyong sundan sa aming pangalawang YouTube channel na nakapin sa ating comment section. Maraming salamat. Muli ako si Kuya Rex at ito ang Pinoy Secret Diaries. Ikaw ang pahinga sa bawat saglit. Patungo sa'yo ang aking hinihiling. At isa lang ang sinasabi ng pintig. Ako'y sasalubungin. Kapag magulo na ang mundo, ikaw ang katahimikang hinahanap-hanap ko. Kumakabog na naman ang dibdib sa pagkabahala na dala ng paligid. Sa dami ng nangyayari, saan ba ako lalapit kung di sa'yo lang ako kakapit? Kapag magulo ng mundo, ikaw ang katahimikang hinahanap-hanap ko. Tumakbo ka rin patungo sa'kin kapag bumibig
bumibigat na iyong dibdib, ako'y sasalubungin. Nais kong sumipol na kapiling ka at sulyapin natin ang ating bukas. Ikaw lang, ikaw ang aking pahinga. Sa'yo ang aking gising hanggang sa pagtulog. Sa'yo umiikot ang aking mundo. Kapag magulo na ang mundo, ikaw ang katahimikan. Hinahanap-hanap ko, tumakbo ka rin patungo sa'kin. Kapag bumibigat na ang iyong dibdib, laman ka ng bawat panalangin. Ikaw ang pahinga sa bawat saglit. Patungo sa'yo ang aking tingin, at isa lang ang sinasabi ng binti. Ako'y sasalubungin.